Asset ay isa sa mga bagay na importante sa ating buhay. At kung alam mo kung paano ito gumagana, ikaw ay bahagi na ng top 1% of the population. Ang pagkakaroon ng mga asset ay makakatulong sa iyo upang maabot ang mga pangarap mo at maging financially stable ka. Sa video na ito ay mas matututunan mo kung ano nga ba ang mga asset. At sasabihin ko din ang 6 powerful asset na makakatulong sa iyo. Kaya bago natin ito simulan, baka naman ay maaari kang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Una, dapat nating maintindihan ang kahulugan ng asset. Ito ay ang mga bagay, kakayahan at talento na nasa atin. Halimbawa, ang ating mga kaalaman, kalusugan, edukasyon at pera ay mga asset natin yan. Ang mga ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahan at kapangyarihang maabot ang ating mga pangarap. Pangalawa, mahalaga na may pakita natin ang ating asset sa mga tao sa paligid natin. Halimbawa, kung tayo ay may magandang boses, bakit hindi natin ito gamitin para kumanta sa ating mga kaibigan? Kung tayo ay magaling sa pagluluto, bakit hindi natin ito ibahagi sa ating pamilya at mga kaibigan? Ang pagpapakita ng ating mga asset ay nagbibigay ng kasiyahan sa atin at sa mga taong nakapaligid sa atin. Pangatlo, dapat nating alagaan at palaguin ang ating mga asset. Kung tayo ay may mga investment o asset na nagbibigay sa atin ng pera, dapat itong alagaan sa pamamagitan ng pag-alam ng risk at ang pag-diversify ng iyong portfolio. Kung tayo ay may mga kalaman sa teknolohiya, dapat natin palawakin ito sa pamamagitan ng pag-aaral at pagpapakalat ng kalaman sa iba. Ang pagpapahalaga at pagbabago ng ating mga asset ay nagbibigay sa atin ng malaking kakayahan na magbukas ng maraming opportunity sa ating buhay. Ngayon na alam na natin ang salitang asset, akin ang sasabihin ang 6 powerful asset na makakatulong sa iyo na yumaman. Asset number 1, collection. Maraming tao ang hindi nakakaalam na magandang asset ang mga koleksyon, katulad ng mga NBA cards, memorabilia, sapatos at marami pang iba. Yung iba dito ay tumataas ang value taon-taon. Halimbawa ay itong NBA cards ng isang kilalang basketball player na si LeBron James. At itong rookie card na ito ay naibenta sa halagang $5.2 million. Isipin nyo, simple cards lang ito na hindi masyadong pinapansin noong mga panahon na ito. 2003 to 2004, pre-introduce ang card na ito. At isipin nyo, sa loob lang ng almost 20 years ay naging ganyan nakalaki ang value ng card na ito. Sa collection nga ay ma-enjoy mo ng ginagawa mo, kumikita ka pa ng pera. Bago tayo magpatuloy, alam nyo ba na ang pagbabasa ay isang malaking asset na maaari mong magamit upang matuto ng iba't ibang bagay at halos lahat ng mga mayaman ay habit ang pagbabasa at sinasuggest kong basahin ninyo ang maalinman sa dalawang libro na ito. Ito nga ang The Psychology of Money by Morgan Housel and Think and Grow Rich by Napoleon Hill at maaari nung mabili yan sa Shopee sa murang halaga lamang at nasa description link below ang link. Asset number 2, mutual funds. Ito ay isang uri ng investment kung saan tayo ay naglalagay ng ating pera sa isang fund na pinapatakbo ng isang professional fund manager. Ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang mag-invest sa iba't ibang securities tulad ng stocks, bonds at iba pa. Ang mutual funds ay madaling i-access at mag-invest. Maaari ka nang mag-invest sa maliit na halaga lang. At hindi natin kailangan pang mag-aral tungkol sa mga securities at market movements dahil mayroong professional fund manager na mag-aalaga ng ating pera. At isa ito sa mga pinakamalaking investment vehicles sa Pilipinas dahil sa kanyang accessibility at professional management. Mas madami ang nag-i-invest sa mutual funds, mas marami ang investor, mas malaki ang fund at mas malaki ang potential na kinikita. Asset number 3, high yield savings account. Ito ay isang uri ng savings account kung saan tayo ay makakapag-ipon ng pera ngunit mayroon ding mataas na interest kaysa sa regular na savings account. Ito ay isang magandang paraan upang magpalago ng ating pera habang nag-iipon tayo. At ito ay mayroong magandang liquidity, ibig sabihin maaari natin itong ma-access sa oras na kailangan natin ito. Ang high yield savings account ay isang magandang investment vehicle para sa mga gustong magtipid ng pera at kumita ng interest. Ito ay mayroong magandang liquidity at insured ng PDIC, kaya nagbibigay ito ng peace of mind sa mga investor. Kung ikaw ay mayroong extra cash at naghahanap ng magandang paraan upang mapalago ang iyong pera, ito
ang high yield savings account ay isang magandang pagpipilian para sa iyo. Asset number 4, real estate. Ito ay ang pag-aari ng isang property na maaring lupa, bahay, apartment, commercial space o kahit isang condominium. Ang pag-invest sa real estate ay maaaring magdulot ng magandang return of investment dahil sa pagtaas ng property value at magandang cash flow. Ang pag-invest sa real estate ay nagbibigay ng passive income. Ito ay dahil sa mga renta ng mga pinapaupahan nating property. Kapag tayo ay nakapagpatayo ng magandang real estate portfolio, mayroon tayong magandang passive income na kikita para sa atin kahit hindi tayo nagtatrabaho. Ang real estate ay isang asset na mayroong magandang potensyal na magdulot ng malaking kita sa hinaharap. Ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng property value at paglaki ng ekonomiya. Asset number 5, stocks. Ano nga ba ang stocks? Ito ay mga bahagi ng pagmamay-ari ng isang kumpanya na maaaring mabili ng mga investor. Kapag tayo ay nag-invest sa stocks ng isang kumpanya, nagiging bahagi na tayo ng pagmamay-ari ng kumpanya na iyon. Kapag nagtagumpay ang kumpanya, tataas din ang halaga ng stock na ating binili. Ang pag-invest sa stocks ay maaaring magdulot ng malaking return of investment. Ito ay dahil sa pagtaas ng halaga ng isang stocks kapag nag-success ang kumpanya. Kung maayos ang pagpili ng mga kumpanya kung saan tayo mag-i-invest, maaaring magdulot ito ng malaking kita sa hinaharap. Ang pag-i-invest sa stocks ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga ordinaryong tao upang magkaroon ng ownership sa mga malalaking kumpanya. Hindi na kailangan ng malaking halaga ng pera upang magkaroon o makapag-invest sa mga kumpanyang ito at pwede mo na agad itong simulan. Asset number 6, bonds. Ano nga ba ang bonds? Ito ay isang uri ng investment na kung saan ikaw ay magpapautang sa isang kumpanya o sa gobyerno. Sa halip na magkaroon ng pagmamay-ari sa isang kumpanya tulad sa stocks, ikaw ay magiging lender ng kumpanya o ng gobyerno. Kapag nagbayad sila ng interes sa iyo, magiging source ng kita ang iyong investment sa bonds. Ang mga bonds ay mayroong mas mababang risk kumpara sa ibang uri ng investment. Ito ay dahil sa fixed rate ng interes na nakalagay sa kontrata ng bond. Maaring malaki o maliit ang interes na ito, depende sa tawaran o pagkakasundo sa pagitan ng investor at ng kumpanya o gobyerno. Ang mga bonds ay nagbibigay ng kasiguraduhan sa investor dahil sa regular na pagbabayad ng interes. Maaaring iset ang interes na ito na isang beses sa isang taon o kada 6 na buwan. Hindi katulad ng stocks na mayroong fluctuation sa halaga nito, ang bonds ay mas stable at siguradong magbibigay ng regular na kita. Kung nais mong mag-invest sa bonds, maaaring magtanong ka sa mga bangko o kumpanya na nag-o-offer ng gantong service or investment. Sa kabuuan, ang asset ay mga bagay na mahalaga sa atin at kailangan nating alagaan at palaguin. Mahalaga din na may pakita natin ito sa mga tao sa paligid natin upang makapagbigay tayo ng kasiyahan sa kanila at mapalawak ang ating oportunidad sa buhay. Sana ay nakatulong sa iyo ang video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa iba pang mga impormasyon at maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na video.